Binaliwala niya na lang ang kinilos nito dahil baka nga busy lang ang nobyo. Pero kinagulat niya ang sinabi nito. Akala ko ba may ibang tao kang ipapadala? Tanong niya rito. They have requested my presence. You'll stay here para matutukan mo rin ang mga investors. 3 days ako magstay doon. Tugon nito, nananatili ang mga mata sa laptop. Nakaramdam naman siya ng hiya dahil mukhang busy nga talaga ito. Kaya nagpaalam na siya rito na tinanguan lamang siya. Which is kind of weird. Dati-rate, halos ayaw na siya nitong pakawalan. Siya ang madalas umawat sa nobyo. Baka busy lang talaga dahil sunod-sunod din kasi ang mga clients nila. Bumalik na lang siya sa kanyang trabaho. Pansin ni Adriana ang pag-iwas ni JC sa kanya at hindi niya alam ang rason. Para itong nanlalamig. 3 days itong nasa Cebu. Sa loob ng 3 araw, kulang na lang ay hindi ito magparamdam kung hindi siya ang unang tatawag dito. Naninibago siya. Dahil dati kapag nasa malayo ito, ay halos minuminuto siya nitong tinatawagan. Nang dumating naman ito, hindi niya rin masolo dahil lagi itong may meeting sa labas na hindi niya naman alam. Maging dinner ay may meeting ito. Ayaw niya lang maghinala pero yun ang pilit na pumapasok sa kanyang isip. Pero ikakasal na sila, kaya dapat ipanatag niya ang isipan. Sadyang busy lang siguro ngayon. Nandito siya ngayon sa may kantin at hinihintay ang mga kaibigan. Nauna siyang nag-out. As always, may lunch meeting na naman daw si JC. Why the long face? Nagulat pa siya sa biglang nagsalita sa kanyang tabi. Jason, nanggugulat ka naman. Paano kung may sakit ako sa puso? Di bumulagta na ako rito. Sita niya sa kaibigan. Oh, buti hindi ka pa nakabulagta. Obvious naman na may sakit ka. Sa puso mo? Sarkastiko nitong saad at umupo na sa kanyang tabi. Habang sina Raymond at Sarah ay nasa kanilang harapan. Para ka nalugi, Adriana. Wika ni Raymond. Ano problema mo? Ikakasal ka na. Ganyan pa itsura mo. Tanong naman ni Sarah. Let me guess, dear. Napalingon siya kay Jason dahil sa arte-arting magsalita. Porke legal na ang pagiging binabae ay sumobra man itong pinangalandakan. Oo, nagsabi na rin si Jason sa pamilya nito sa kasusulsul nila. At yun naman pala ay matagal na raw alam ng pamilya nito at hinihintay lang na ito ang unang magsabi. Wala naman daw magagawa ang ama nito. Anak pa rin daw nito si Jason. Nakakatuwa tuloy kasi nakalaya na ito mula sa pagtatago ng tunay na pagkatao. Lumamig na ba? Nabalik siya sa realidad sa tanong ni Jason. Namayani ang katahimikan na tila siya ang hinihintay na magsalita. Napabuga muna siya ng hangin bago sinulyapan isa-isa ang mga kasama. Pansin kong parang iniiwasan niya ako. Oo, totoong busy siya dahil sunod-sunod ang mga kliyente na dumarating at meetings. Pero dati naman he still finds time for us. Pahayag niya. Napayuko tuloy siya at itinuon ang atensyon sa pagkain. Wait, I need to answer this call. Pagpapaalam ni Raymond bago tumayo at umalis. Nakahinga siya ng maluwag nang makitang busy ang lahat sa pagkain. Mukhang sila lang ang may ginagawang kalokohan. Buti at lagi silang nasa dulong bahagi. Adriana, dito ang tingin. Lumipat naman ang tingin niya rito. Nabalatan na nito ang saging. Ang galing mo pala, Sarah. Kaya pala nababaliw sa'yo si Raymond. Bumaling si Jason sa kanya. See, ganyan dapat para silang mabaliw sa'yo. Inirapan naman niya to. Kayo kung ano-ano na lang pinagtututuro nyo kay Adriana. Saka ikaw, Sarah, lakas ang loob mong magturo. Ni hindi mo mga magawa sa akin. Mahina lang na wika ni Raymond. Nakita niyang namula si Sarah at malakas namang tumawa si Jason. At dahil doon ay nag-walk out si Sarah. Aru, patay ka Raymond. Isang buwang kang bakante. Pang-aasar ni Jason dito. Mabilis naman tumayo si Raymond at sinundan si Sarah. So, good luck sa'yo, girl. Kaya mo yan. Make him go crazy. Ang lawak ng ngiti ng bakla. Why not? Manonood pa ako para mapag-aralan. Napangiti siya sa naisip.
Papunta ngayon si Adriana sa mansyon ni na JC. Kanina after lunch ay hindi na naman ito bumalik sa opisina. Hindi rin ito sumasagot sa kanyang tawag. Buti na lang at sinubukan niyang tumawag sa mansyon at sabi nga ay naroon ito. Hindi niya alam kung anong nangyayari. Bakit bigla itong nagbago? Natatakot siya. Napatanaw siya sa labas ng bintana. Papasok na pala sila sa mansyon. Nang huminto ang sasakyan ay huminga muna siya ng malalim bago bumaba. Salamat po Kuya Jaime. Tinanguan naman siya nito at umalis na. Humakbang na siya papasok. It's already 7 in the evening. Sumalubong sa kanya si Manang Nena. Magandang gabi po. Magalang niyang bati rito. Magandang gabi naman Iha. Mabutit narito ka. Siwang kasi. Simula nang dumating hindi na lumabas. May inabot itong susi. Nakalakang kwarto niya. Ikaw na lang at pumasok at tumawag ka na lang kung magpapahanda kayo ng pagkain. Sige po, salamat. Tugon niya rito at humakbang na patungo sa elevator. Ano ba talaga problema? Malakas talaga ang hinala niya na may mali. Pagkarating niya sa may 3rd floor, ay mabilis ang hakbang na tinungo niya ang silid nito. Pagkapasok niya, ay bumungad sa kanya ang ilang bote ng alak na nakakalat sa sahig. Napakunot na utuloy siya. Naglalasing ito? Pero bakit? Pagkabukas niya ng pintuan ay nakita niya itong nakadapa sa kama. Hindi man lang nagawang magbihis. He looks so wasted. Bakit ayaw nitong magsabi sa akin? Makakatikim talaga to sa akin mamaya. Nilapitan niya ito at kinuha ang boteng hawak pa rin nito. Napailing na lang siya sa nakikita. Pinilit niyang itinihaya ang nobyo. Sobrang bigat pa man din. Umungo lamang ito sa ginawa niya. Sinimulan niyang alisin ang sapatos nito hanggang sa pang-itaas. Nahihirapan siya pero pinilit niya. Nang pang-ibaba na nito ang ibababa niya ay napalunok pa siya. Kahit ilang beses niya na itong nakita ay parang di pa rin sanay ang kanyang mga mata. Lakas loob niyang hinubad ang pantalon nito. Umabot din siya ng halos kalahating oras bago matapos linisin ito. Ngayon ay mahimbing pa rin itong natutulog. Niligpit niya ang mga hinubad nitong damit. Kapag kwan ay nagtungo siya sa banyo upang maglinis ng katawan. She decided to stay for the night. Nagtagal siya sa loob ng banyo ng halos 1 oras din bago magpasyang lumabas. May mga damit naman siya rito. Mga pinamili ni Tita Clarissa. Pumili siya ng isang kulay peach na nighties na may ternong undies. Pagkatapos siyang patuyuin ng buhok, ay tinawagan niya muna si Mickey upang ipaalam na dito siya matutulog. Nagsuot siya ng roba dahil bababa siya upang kumuha ng makakain. Baka gumising ito at maghanap nang hindi na rin sila makaabala. Pagbalik niya sa silid ni JC ay inilapag niya ang tray sa may study table nito. Umupo muna siya sa tabi nito at isinandal ang likod sa headboard ng kama. Ilang minuto siyang nanatili sa ganong pwesto. Nang magsawa ay dumukwang siya rito upang masilayan ang napakagwapo nitong muka. Hinaplos niya ang mga mata nitong nakapikit papunta sa ilong, sa pisngi hanggang sa makarating ito sa mga labi ni JC. I miss your kiss, your touch, your sweetness, your moan. I miss everything about you. What's wrong, baby boy? I'm here. I'm willing to listen. Just say it. Wika niya na tila maririnig siya nito. Dinampian niya ng halik ang mga labi nito. Pagkatapos ay kinuha ang isang braso nito upang gawin niyang unan. Yumakap siya rito. Dinadama ang init ng katawan nito hanggang sa tuluyan na siyang makatulog. Pakiramdam ni JC ay may nakadagan sa kanya. Dahan-dahan niyang iminulat ang mga mata at diretsyong tumama sa mukha ng taong katabi niya. Napakurap-kurap pa siya upang siguraduhin na hindi siya nananaginip. Ilang kurap pa bago niya napagtanto na tunay nga ang nakikita niya. Ang kanyang baby girl na ang himbing ng tulog habang nakaunan sa isa niyang braso at nakayakap sa kanya. Pinagmasdan niya ang mukha nito. He really misses her. Hindi lang nito alam kung gaano ang pagtitimping ginagawa niya upang hindi ito angkinin sa tuwing masisilayan niya to. Alam niyang napapansin nito ang pag-iwas niya.
Kailangan niyang gawin ang bagay na yun hanggang sa matagpuan nito ang hinahanap. Natatakot siya, nasasaktan sa isang katotohanan na maaaring bumulaga sa kanya. Gusto niyang sanayin ang sarili na wala ito sa tabi niya. Ang hindi kausapin ang taong pinakamamahal mo ay isa sa pinakamahirap gawin. Pero ngayon, nandito ito sa kanyang tabi. Huling tanda niya ay nagpakalasing siya. Pagkatapos niya umalis sa opisina at sinabing may meeting siya, ay sa mansyon siya dumiretso at nilunod ang sarili sa alak. Gumalaw ito at maya-maya ay nagmulat ng mga mata. Nagkasalubong ang kanilang tingin. Ngumiti ito. "You're awake, baby boy. Nagugutom ka na ba? Paghahain kita." Akmang babangon ito nang yakapin niya ito. Naramdaman niya ang pagyakap nito pabalik sa kanya. He was so stupid. Paano niya nakayanang iwasan ito? "Just stay here," bulong niya rito. "I miss you, baby girl." Umalis ito sa kanyang pagkakayakap at tiningnan siya. Tingin na puno ng pagmamahal. "I miss you too, baby boy." Ngumiti ito sa kanya. At dahil sobrang na-miss niya ito, ay mabilis niyang sinakop ang mga labi ni Hadriana na tinugon naman ito. Isang mapanabik na halik ang pinagsaluhan nila. Nang maghiwalay ang kanilang mga labi upang makasagap ng hangin, ay bumangon ito at dumagan sa kanya. Nanlaki ang mga mata niya sa ginawa nito. Lalo na nang masilayan ang litaw na litaw nitong dibdib sa suot na manipis na pantulog. His junior is alive! Tiningnan siya nito nang nang-aakit. "Stay still, baby boy. Let me pleasure you this time." Kinindatan pa siya nito bago bumangon. Gusto niyang pigilan ito pero nakaalis na ito sa kanyang ibabaw. Sinundan niya ito ng tingin. Nagtungo ito sa may study table niya at parang may kinuha. Pero di niya makita dahil pagharap nito ay itinago nito sa likuran. Nagsimula itong maglakad patungo sa kanya. Malagkit ang tingin nito at sadyang kinagat pa ang pang-ibabang labi na mas kinaakit nito. Gustong-gusto niya itong hilahin at ipasok ang kanyang alaga. Pero nagpipigil siya. Sa may paanan ito ng kama pumuesto. Nilapag nito ang hawak sa may ibabaw ng kama at ganun na lang ang panlalaki ng mga mata niya nang mapagtanto kung ano ito. Ibinalik niya ang tingin kay Hadriana na nagsisimula ng hubarin ang nighties nito. Ilang beses tuloy siyang napalunok dahil sa napakagandang tanawin. Nang tuluyang bumagsak ang nighties nito ay umakyat na to sa may kama at pagapang na patungo sa kanya. Nanatiling magkahinang ang kanilang mga mata. Tumigil ito sa may ibabang parte niya. Inalis nito ang kumot na nakatakip sa kanyang katawan. Kita niyang natigilan ito. Magkayakap sila ni JC ngayon habang nakahiga sa kama. Hindi niya alam kung nakailang rounds sila. Pinaliguan din siya nito ng Nutella. Ginawa siyang tinapay. Hindi niya akalain na nakayanan niya ang pinaggagawa kanina. 2 in the morning na at kung hindi pa niya sinabing pagod na siya ay wala pa itong balak tumigil. "Where did you learn that?" Nabalik siya sa sarili nang marinig ang boses ni JC. Isinubsob niya lalo ang muka sa dibdib nito. Ngayon ay hiyang-hiya siya sa pinaggagawa. Naramdaman niya ang paghaplos nito sa kanyang buhok. "Sigurado sa mga kaibigan mo, 'di ba?" Wika muli nito. Napaangat tuloy siya ng muka na dahilan upang magkasalubong ang kanilang mga mata. Pilit siyang ngumiti rito at muling sumubsob sa matitipuno nitong dibdib. Hindi mo ba nagustuhan?" Nahihiya niyang tanong. "Sorry, I'm not an expert but I will try." "You're the best, baby girl. Ayaw na nga kitang tigilan kaso kailangan. May trabaho pa tayo bukas." Niyakap siya nito ng mahigpit nang tila may maalala. "Baby girl, anong ibig sabihin ng lagi mong sinisigaw kapag nagugulat ka?" Tanong nito. Hindi niya kasi nakuha ang tanong nito. "Yung ano, ay po. Yeah, that's it.
Baka sa boses nito ang tuwa dahil siguro na alala nito ng tama. Mahina naman siyang napatawa. Hanggang ngayon ginugulo pa rin ito ng salitang yun. Why are you laughing? I'm just asking. Kasi naman hanggang ngayon hindi mo pa rin alam kung anong ibig sabihin nun. Madalas mo pa nga kinakain eh. Wika niya habang pagpipigil ng tawa. Humiwalay ito sa kanya at pinagtapat ang kanilang mga muka. Kinakain ko madalas? Ulit pa nitong tanong. Pigil talaga ang tawa niya na tumango. Oo, kakatapos mo nga lang. Hindi ka magsawa-sawa. My gosh! Kunwaring reklamo niya rito. Nakita niyang napaisip ito. Talagang hindi pa makuha ang ibig niyang sabihin. Napailing tuloy siya. Baby girl, I don't know. Tell me, please. Nagpapi-ice pa ito sa kanya. Tinaasan niya ito ng kilay. Pagkatapos ay ngumusong itinuro ang kanyang ibabang parte na sinundan naman nito. Nakita niyang nanlaki ang mga mata nito. Kapag kwan, ay ibinalik ang tingin sa kanya. Like, seriously baby girl? Di makapaniwala na usal nito. Inirapan niya naman ng nobyo. Mukha ba siyang nagsisinungaling? Isinubsob nito ang muka sa kanyang leeg na parang nahihiya. You're such a naughty baby girl. Usal pa nito. And you're so makate. Malakas na tawa ang isinukli nito. Umayos na ito ng higa at siya naman ang pinaunan sa braso nito. Don't mind my junior baby girl. You know that he always wants to be inside you. But it's already late and we need to sleep. Kinuha nito ang kanyang kamay kung saan nakalagay ang kanyang engagement ring. Hawak-hawak nito ang kanyang kamay habang nakatitig sa singsing. Do you know why I chose the infinity design, baby girl? Dahil tulad ng simbolong ito ay pareho sa pagmamahal ko sa'yo. Walang hanggan. I'm sorry if you feel that I'm avoiding you. I know I'm so stupid for me. Hinalikan niya ito, dahilan para hindi nito matuloy ang sasabihin. Mabilis na halik lamang ang ginawad niya rito at kinulong ang mukha nito sa kanyang mga palad. It's okay, baby boy. I know you're busy. I understand. What's important now is you love me and I love you. Huwag na tayo magdrama, baka umiyak pa ako at hindi pa ako mapatigil. Ngumiti siya rito. I'm sleepy. Muli nitong sinakop ang kanyang mga labi. Isang masuyong halik na puno ng pagmamahal. Lahat ng pag-aalala na naramdaman niya ay tuluyang naglaho. Let's sleep, baby girl. At baka hindi pa ako makapagpigil talaga. Usal nito pagkatapos pakawalan ang kanyang mga labi. Inirapan niya lang ang nobyo at sinuklian ang yakap nito ng mahigpit. Gusto niyang iparamdam kung gaano niya ito kamahal. Salamat sa advice ng mga baliw niyang kaibigan. Blowjob lang pala ang katapat. Naalimpungatan si Hadriana nang marinig ang sunod-sunod na pagring ng cellphone ni JC. Alam niyang kay JC yon dahil sa ringtone nito. Babangon na sana siya nang mauna itong bumangon. Mukhang hindi nito napansin na nagising rin siya. Nakita niyang kinuha nito ang cellphone at mabilis na sinagot. Nakatayo ito patalikod sa kanya nang hindi man lang nag-abalang takpan ang hubad na katawan. Kitang-kita niya ang pang-upo nito na matambok pa yata kaysa sa kanya. Nakakainggit. Nicole, what happened? Natigilan siya nang marinig ang sinabi ni JC. Bakas ang pag-aalala sa boses nito. What? Okay. Just calm down. I'll be there. Okay. Just relax. Pinikit niya ang mga mata nang ibaba nito ang tawag. Hindi niya alam, pero ang bilis ng tibok ng puso niya. Naramdaman niyang lumapit ito sa kanya at hinalikan siya sa noo. Narinig niya ang papalayong yabag. Mukhang di na nito nagawa pang maligo. Nagbihis lang at umalis. Ganun ba ka-importante ang tumawag at nagawa siyang iwanan? Sino tumawag? Nang marinig niya ang pagsara ng pinto ay nagmulat siya ng mga mata. Napatingin siya sa gilid ng kama kung saan may side table na maliit at orasan. It's 6:30 a.m. Napakaaga naman ng tumawag na yun. Hindi man lang nito nagawang magpaalam sa kanya. Tamad siyang bumangon at nagtungo sa banyo para makapag-ayos. May trabaho pa siya.
Usapan nila ay sabay silang papasok pero nakalimutan.